Ayan, good morning, new day. Thank you, Lord. So, ayan, 5:30 naka-alarm na ako. And then, yung routine namin is magkakape lang kami. Hindi na kami nag-aalmusal. Nakasanayan na lang talaga namin. So, ayan, pakulo ng tubig, hintay-hintay. So, antok na antok pa talaga ako sa mga oras na yan. Ewan ba, masarap matulog. Pero pag matutulog ka naman sa gabi, pahirapan na. O, taas kamay sa mga ka-relate. Ayan na, laki ng braso, di ba? Teacher ka, boksingero. Char. Yan nga. So, nagalaw ng mga aso ko yung cellphone, medyo umangat siya ng kusa sa sarili niya. Wala pong nagpagalaw niyan, walang multo, walang ganun, Mars. So, ayan, ginising ko na si Jowa para makapagkape nga kami. Ayan, inat-inat, muni-muni, peace, pak. Diba, ang bilis ng transition. So, after ko magkape, ayan, nakapaligo na rin, then blower. Since natural tayong salot, natural na kulot, so kailangan patuyuin kasi after nyan, magpa-plancha pa ako. So ayan, blower tayo. Di na ako nakatiis, pumunta na ako dun sa malaking salamin. Ang hirap pala. So ayan. And then, linisin ng dumi-dumi sa muka. Pak, sakit. Hapdi sa muka at is ganda yarn. Sige, pak, peace. Sino ka dyan? Diba? Ganda. So ayan, marami talaga akong seremonyas. Naglalagay ako ng lotion sa mukha. Opo, tama. Lotion po ang ginagamit ko sa mukha. Bakit? Wala lang, trip ko lang. Bakit ba? So ayan, kanya-kanya tayong trip. Diba? Pak. Dati nagme-makeup pa ako pero syempre tinamad na rin ako. Tsaka dun sa face mask kasi kapit na kapit ang makeup. Kahit na meron ako nilalagay na makeup spray. So yun. So iwas makeup muna tayo for the natural look. Pak lotion, lagyan ng pampadulas. Nahiya na ako dito kaya sinuot ko na yung pinaka-blazer ko. Diba? Para matakpan yung chismis. So, ayan, yung plancha na yan. Matagal na sa akin yan. Nasa Pinas pa lang ako. In order ko yan kay Ana. Jo, shoutout sa'yo. Sana mapanood mo to. Isang heart naman dyan. Char. So, ayan. Yan medyo struggle talaga ako. So, araw-araw kailangan magplancha, kahit napapaso na. Diba? Kahit anong angle ko talaga, mataba talaga. Hindi ko na talaga maiwas. So, ayan, medyo umuunat na yung matigas nating ulong buhok. Matigas na ulong buhok? May ganun pa. Char. So, ayan, pulbos, and then walang kamatayang lotion. Prepare na. So, ayan. Okay, ang bilis ng transition. So, ayan. May sarili kaming motor. Kailangan talaga namin to kasi kapag nag-grab kami araw-araw, magastos. So, unlike kung may sarili kang motor, isang beses ka lang magpapagas sa isang linggo, magagamit mo na yun ng whole week. Tsaka hindi naman kami palaging gumagala, kaya ayan, sulit na sulit ang motor. So, kapag hindi traffic, yung biyahe ko, kapag naka-grab ako kapag hindi traffic, so around 10 minutes yon. Pero sa motor, mas mabilis siya syempre kasi nakakasingit-singit kami kung saan-saan. Pero kapag sobrang traffic talaga, minsan umaabot ng 20 to 30 minutes din. Ayun, so hindi naman ganun kalayo yung school namin. Ngayon, kung may mga tanong kayo, paano ba magturo dito sa Cambodia? So, kung maalala nyo dun sa first vlog ko, nabanggit ko nga na umuwi kami ng Pilipinas. Then, bumalik kami ulit dito sa Cambodia. Ngayon, pagkabalik namin sa Cambodia, nirefer kami ng friend ko sa isang school, medyo probinsya na talaga siya, sin layo-layo ang bahay. Ngayon, thankful pa rin naman kami kasi kahit papano nakasurvive, although hindi ganun kalaki yung sahod. Pero tumagal lang kami doon ng 1 month kasi gusto na may-ari, ibalik uli kami sa isa pang probinsya, sa isa niyang branch, which is sobrang probinsya na talaga mga day. As in yung pagitan ng bahay, sobrang layo na sa isa't isa. So, di na namin carry yun. So, yan yung homeroom class ko. So, YL8 na sila. So, ako yung advisor nila. Ganon. So, aware naman sila na binibideo ko sila. So, then, yun na nga, after namin doon sa school na yun, nag-try lang kami mag-inquire through Facebook. Thankfully naman, nung pagka-message ko sa Facebook page nila, is kailangan pala nila ng guro. So, ang nangyari, sabay kaming nag-apply ni Jowa. Pero ako lang talaga yung main applicant. Ngayon, nagkagulatan na lang kasi pati siya pinag-demo. Ngayon, etong school ko na to, kailangan mag-demo ka. So, wala akong idea kasi that time,
may inabot na lang yung pinaka VP or yung vice principal kay Jowa na papel. So ako, nakita ko siya, nagsusulat siya. Sabi ko, paano gagawin ko? Kasi binigyan lang kami ng papel tsaka yung topic nga. So bahala na ka ako. Ayun, ang napuntang topic sa akin, months of the year. So bahala na, keme-keme na lang kasi yung pinaka-outfit ko pa that time is talagang t-shirt lang kasi akala ko interview lang. Wala naman sila sinabi na interview na may kasamang demo. So ayun, nakakatuwa. Agad pinapirma na ako ng kontrata. Tapos sabi ko, pwede ba na sa ganitong araw na lang ako pumasok kasi kailangan kong maghakot ng gamit kasi nga nasa probinsya pa kami that time. So yung probinsya is parang 3 hours away dito sa Phnom Penh. Ngayon kasi nandito kami sa pinaka main city ng Cambodia. So ayun na nga, medyo nihingal na ako. So ayun, nag-walk-in lang talaga ako. No, bago pala ako mag-walk-in, send muna ng CV. And then nga, nag-reply nga sila. So, ganun. Normally, marami dito nagwo-walk-in. So, mas ini-entertain ngayon nila yung mga nagwo-walk-in kasi nga available na for interview saka on the spot na demo. So, ayun. Ngayon, kung itatanong nyo naman yung pinaka-rate, depende. Depende sa experiences mo tsaka sa qualification. So, syempre, kung may background ka na ng pagtuturo, may experiences ka na, so medyo okay na yung magiging offer sa'yo. Pero nasa sa'yo pa rin yun kung paano ka makikipag-negotiate. So, yung school namin ngayon, marami siyang branches. So, sa ibang branches, marami rin namang mga Filipino dito. So, ayun na nga. Ayan, and bigyan ko kayo ng technique. Kapag grammar points tsaka phonics ang tinuturo ko, by the way, English lang pala yung tinuturo ko, wala nang iba. So, yun. Para hindi ako masyadong pagod on a daily basis, kapag grammar points or phonics ang ituturo ko, gumagamit ako ng YouTube. So, thankfully, meron projector sa school. So, tinatago ko na yan sa room ko. So, everyday ako ang gumagamit. Kasi, hindi siya nakakapagod. So, kapag meron akong mga kailangang i-play or nahihirapang intindihin yung bata, so nasa-search ko na lang. Tapos, pine-play ko na lang sa kanila. And then, magigets na nila. So, malaking tulong talaga yung projector. So, sabi nga ng prof ko dati, maximize your tools. Pero, wag mo lang talaga hahayaan na yung tools na yun is mag-take over na sa'yo as a teacher. So, ayun, right now, 4 years na ako dito sa school ko. Pero, syempre, hindi ko rin naman masabi kung ano mangyayari in the near future. So, ayun. Pero, yun nga, maraming pa nga akong eksena ikukwento sa inyo at medyo mahaba-haba talaga to. So, sana kahit papano nakatulong. Pero, yung ginawa ko kasi, talagang risky siya. Pero, thankfully talaga, nakakuha ako ng documents na kapag pa-OFW ko. So, saka ko na i-chichika sa inyo yung ibang kaganapan kasi marami akong nalaman dun nga sa co-teacher ko na hindi siya nakapagpa-authenticate. So, sa next video ko na lang ikukwento sa inyo yun. So, for sure, yung next video ko is about cleaning na naman kasi lumipas na naman ng 1 linggo. So, itong bahay, kural na naman siya. Legit at literal na koral. So, ayan. Medyo nagiging komportable na rin ako at sana kahit papano makatulong to sa inyo sa mga nagbabalak nga na mag-Cambodia or magturo dito sa Cambodia. So, yun. Comment na lang kung may mga tanong kayo and then try ko na lang din gawa ng content. So, ayun. Medyo nakakahingal na talaga tong voice over na to. Medyo pagod na si Akla. So, ayan. So, project time ng mga bata. And then, na-drain tong cellphone. So, hindi ko na napakita dito yung uwian nila. So, ayan. Project time sila. Kaya hayahay lang ako at check lang talaga ng mga homeworks nila. Kasi matatambakan ako kapag hindi ko yon sinabayan. So, see you sa next video. Thank you. Bye!